Ayan, magandang araw. May gagawin tayo mga katekno. Bali ito, share ko lang yung na-experience natin dito kasi yung ginawa ko lang pa lang dito ay bali yung problema nito ay nung pag-test natin o pagdating dito kahapon yung problema yung display. Bawat dito sa may gitna ay meron siyang vertical bars tapos yung picture niya pali yung display niya ay kulay green tapos nag-double image siya. So gusto ko sanang pakita yung display nito kaso nadali na natin no. Bali yung ginawa natin pala nito ay no mag-check ako ng mga voltahe dito sa may top board natin meron akong nakita no na problema. Bali yung kanyang BGH voltage nasa 24 volts lang. So dapat sana dito ay dapat na voltahe pala sa may BGH ay 29 no. Nagre-range ng 27 hanggang 29. Yung iba nga ay nasa mga 30 plus. Pero dito sa experience natin dito ay nasa 24 lang. At ibang mga voltahe nito ay and the rest na mga voltahe ay good naman, pasok doon sa may standard na reading nila no. So ito lang talaga yung nakuha nating problema nung pagka-check natin. Tapos nakala ko kasi na side cup yung problema. So bala ko sana baklasin yung ating frame para doon tinanay ko may side cup magba-bypass tayo. So yung hindi ko muna ginawa yon at try ko munang nireheat nung ating itong ating DC-DC IC no. Bali ito try ko tong nireheat tapos nilagyan ko ng contact cleaner no. So bali yung ito pala yung ginamit ko nito, share ko lang no. Ito yung ginamit natin na contact cleaner tapos in-spray ko dyan. Tapos nilagyan ko ng paste. Tapos nireheat at saka yung range ng ating hot air ay nasa ito 320 yung temperature niya. Ayan o. Tapos nung matapos nating mainit to, chinek ko siya. Hindi ko pa tinignan yung display. Yung nagtest ako nito meron na siyang voltahe na. Yung voltahe nito ay tumaas na, hindi na siya 24 kundi 29 volts. So pasok na rin sa akmang reading ng ating BGH voltage. So nung tiningnan natin yung display nito naging okay yung kanyang display. So ayan, ginawan ko na to ng video para may share yung aking experience dito no. Kasi hindi ko na to sana gagawa ng video akala ko kasi pag nalalamigan tong ating IC or malabing yung circuit babalik yung problema. Pero inantay ko naman tapos pinalamig natin yung IC hindi na nga bumalik yung problema no. So hindi natin makita yung talagang problema doon pagpasok nito kasi naging adali natin sa may pag-reheat no ng ating DC-DC IC. So ang gawin na lang natin dito, pakita muna natin yung display na bago tayo mag-proceed sa ating voltage reading. Saksak muna natin to para makita nyo yung display nito. Yan, nakasaksak na siya no. So automatic na kasi to kasi na-set ko na. Ayan, automatic na siya, na-andar yun no. Good na yung kanyang display. Ayun, yung kanyang HDMI na source no. Bali yung problema nito ayan, ito mapapansin niyo itong yung kanyang display kanina kulay green to tapos nagdo-double image tapos meron siyang mga vertical bars. So nang matapos nating ma-reheat naging okay na siya. So to gusto ko pinalamig ko para kung baka sakali bumalik yung problema para mabidyohan natin. Pero ayaw na talaga bumalik yung problema niya no, nadali talaga sa natin sa pag-reheat. So buti na lang. Bali na experience natin nito pangalawang experience na natin no. May ginawa tayo dati na nireheat yung DCIC na lumabas na yung mga voltahe. So ito naman yung problema nito kulang lang yung supply na lalabas sa ating dito sa may DCIC no. Bali 24 volts lang yung nilabas nito kanina nung may problema, pero ito ngayon okay na ay nasa 29 volts. So testing natin to. So mag-voltage checking na lang tayo nito para naman meron tayong guide o reference kung baka sakaling may ma-encounter tayo no. May idea na tayo kung anong mga voltahe dito sa mga source signal nito or top board na mga voltahe. So nakaset na yung ating tester. So check natin tong kanina mga katek no, yung BGH natin kasi ito maganda sana kung na-videohan no, sayang. So ito kanina na check ko to nasa 24 volts. So ngayon naging okay na yung display. Ayan 29 volts na siya. Tapos isi-save natin tong mga voltahe dito sa kanyang top board mga katek and gagamitin natin to sa ating future repair no. So kung sino pong gusto mag-save nito mauna na kayo magsulat kasi mamaya ko na to i-save no.
kasi tapusin mo natin yung video. So ito yung kanyang BGHF. So yung BGHF natin ay 33 to, yan o, 33 volts. Tapos yung dito HBEE, save nyo na lang yung ating mga voltahe kung ikay nagsisimula pa lang. So HBEE meron siyang yun 6 volts, kita ba? Yan o, 6 volts. Tapos yung BEE natin, ayan o, BEE natin ay meron siyang 15 volts. So ito yung standard na voltahe, no? And next natin ay yung PDD na 3.3. Check natin to. So ayun, pasok, may 3.3. Tapos yung BGL natin, negative voltage, ayan, negative 6. So good, pasok rin. Ano pa ba? So yung atong ibang, tingnan natin, magtitest tayo nito kung may kukuha tayong voltahe, no? Yung mga test point dito. Tapos isi-save natin. So bala yung ito, yung XAO, ayan o, meron siyang 3.3. Tapos yung ito naman yung BD, wala tayong masukat, no? Ayan o, BD, wala tayong masukat. So 0 lang siya. So lipat naman tayo dito. So kukunan natin ng data, or isi-save natin yung mga supply voltage dito sa ating top board. Kasi okay na tong ating unit eh. Kukunan natin ng data to para naman pagkasakaling kung may encounter na tayo nito soon, may reference tayo ng mga voltage sa may top board natin na to. So ganitong klase mga top board, kasi mahirap din tong klase nga na top board na ito eh. Papansin nyo yan, di ako masyadong kabisado nito, kaya sinisave or kinakuha ko yung data nito sa may top board natin. Ito muna, check natin tong kaniyang, ito yung power on nya, yun o, check natin. So meron siyang 3.3. Maganda pag may reference tayo nito, dahil kung may sakaling maka-encounter tayo ng problema, meron na tayong mapagkukunan, no, ng idea kung ano bang mga voltahe sa may top board, sa ilalabas na mga supply dito sa ating top board. So check na pa natin yung iba, kasi ito supply naman to na VCC 12 volts yan. Sukatan pa rin natin, no. Ayun o, ayun, 12 volts. So dito na tayo. So yung SDE nya, SDE, ayan, SDE voltage. So wala tayong masukat. O yun o, 0.24. So tingnan nga natin yung iba. Tapos ito naman scroll ECL, is CL, ayun, 0.22 yung na-read natin. Siguro sa oscilloscope may waveform to, no. So dito tayo sa ating digital ay wala tayong masukat na voltahe. So ano pa bang mga voltahe nito? So ito yung mga voltahe na sa may ating side cope eh. Ito yung na-experience natin na mga voltahe doon sa may side cope na flex. Yun. So ito, sukatan natin tong STBR para may savings tayo. Yung STBR ay meron tayong nasukat na, yun o, 0.006. So ito yung STBR masusukat natin to by waveform. Pero gagamitan natin ng oscilloscope. So ngayon wala pa tayong oscilloscope eh. Nag-iipon pa para makabili. Sana'y makabili, no. Tapos sukatan na rin natin tong GB off. GB off natin 2.3. Tapos ano pa ba yung OA natin? OA ay 3.2. At tapos natin yung STBP. Signal to eh. STBP ayan, 0.14. So may waveform dito kung gagamitan ng oscilloscope, no. Tapos yung CKB natin, ayan, 1.6. At saka ano ba itong isa? POL, POL. So meron siyang 1.6 rin. At saka yung ating TP, may masukat ba yun? 0.360, 0.3. So ano pa ba dito? Bcom, check natin tong Bcom na to. Ito yung kanyang Bcom, meron siyang 6 volts. Tapos dito rin may Bcom rin dito banda mga katika, papuntang top cope, no, source cope. Bcom to eh. Ayan, meron din siyang 6 volts. Tapos ano pa ba? So dito yung cutting source ng ating gamma IC, no. Bali ito mas kuha na natin to ng reading para may reference ulit tayo kung ano bang mga voltahe na ilalabas nito, no. So may nakalagay naman na, ayan, gamma 1 hanggang gamma 14. Ayun. So check natin to isa-isa. So dito meron tayong, dito tayo magsisimula sa may
ano ba, dito sa baba. O dito tayo sa may baba magsisimula mga katik, at lagay natin doon, pakita lang natin yung ating camera sa may tester natin. Ay kita ba, ang layo yan na lang. So gamma 1, meron tayong nakuha na, ayun, 14 volts. Tapos gamma 2, 13, diretso na natin 10 volts, puntang pababa 9 volts, tapos 9 volts ulit, tapos ay makita, tapos 7 volts. Yun nga yung ating, ayan, 7 volts, tapos puntang taas 7 volts ulit. Dito naman tayo sa gamma 8, 6 volts, 6 volts, 4.3 volts, 3.6, ayan, 2.4, 0.6, tapos yung gamma 14 ay ayun 0.3. So yun ito yung mga data sa ating top board mga katek, no? Ayan. So ito yung kinukunan natin to kasi okay na yung ating unit tapos hindi pa natin masyadong kabisado tong ganitong klase na top board, kaya sinib natin yung mga supply voltage nito at saka mga test point para naman may guide tayo by the future repair natin sa mga susunod nating pag repair na maka-encounter tayo ng ganito. So ayan, tingnan natin ulit. Ayun, okay na talaga siya mga katiko, hindi na talaga bumalik yung problema, no? Ayan. So mulit-mulit ay hanggang dito na lang po ating video, no? Maraming salamat po, and sana masuportahan natin yung ating munting channel. So hanggang dito na lahat, maraming salamat. God bless.